This is my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this being preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. Nehemiah chapter 3. Nehemiah chapter 3. Usa ka chapter na itong basahon. Okay na ba na? Ganyang dugay-dugay itong basa. Gamay na nakwali ba? Nehemiah chapter 3. Sugod na sa verse 1. Taman sa verse 32. So, tag-16 ka mga versikulo. Okay na kayo. No? Ang kapuin basa na ito, wala na nagbasa sa Bible. Kung na nagbasa, wag dito kapoy basa. Okay, kung naano mo sa inyong Bible, you can say Amen. Ako sa verse 1, then verse 2 mo dahil yun, tubag-tubag ng pagbasa. Chapter 3. Then Eliasib, the high priest, rose up with his brethren, the priests, and they builded the sheep gate, they sanctified it, and set up the doors of it, even unto the tower of Mea, they sanctified it, unto the tower of Hananel. Verse 2. And next unto him builded the men of Jericho, and next to them builded Zachor, son of Imri. But the fish gate did the sons of Hasena build, who also laid the beams thereof, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof. And next unto them repaired Meremoth, the son of Uriah, the son of Buz, and next unto them repaired Meshulam, the son of Berechiah, the son of Meshulam, and next unto them repaired Zadok, the son of Baana. And next unto them the Tekoites repaired, but their nobles put not their necks to the work of their doors. Moreover, the old gate repaired Jehoiada, the son of Maaseiah, and Meshulam, the son of Meshullam. They laid the beams thereof, and set up the doors thereof, and the locks thereof, and the bars thereof. And next unto them repaired Melatiah the Gibeonite, and Jadon, or Hadon the Meronothite, the men of Gibeon and of Mizpah, unto the throne of the governor of this side, the river. Next unto him repaired Uziel, the son of Harhaiah, of the Bosnians. Next unto him also repaired Hananiah, the son of Hananiah of Nebaris, and they fortified Jerusalem unto the broad wall. And next unto them repaired Rephaiah the son of Hur, the ruler of the half part of Jerusalem. And next unto them repaired Jedaiah, the son of Harumah, even over against his house. And next unto him repaired Hattush, the son of Hashbina. Malkijah the son of Harim, and Hashub the son of Pahat Moab, repaired the other piece, and the tower of the fortresses. And next unto him repaired Shallum, the son of Adoish, the ruler of the half part of Jerusalem, he and his daughters. The valley gate repaired Hanun, and the inhabitants of Zanoah. They built it and set up the doors thereof, the locks thereof, the bars thereof, and 1,000 cubits on the wall unto the dung gate. The dung gate repaired Malchiah, the son of Rehab, the ruler of part of Beth Hakerem. He built it and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof. But the gate of the fountain repaired Shallum, the son of Kulhusi, the ruler of the part of Mizpah. He built it and covered it, and set up the doors thereof, the locks thereof, and the bars thereof, and the wall of the pool of Siloah by the king's garden, and unto the stairs that go down from the city of David. After him repaired Nehemiah, the son of Azbuk, the ruler of the half part of Israel, and to the place over against the sepulchres of David, and to the pool that was made, and to the house of the mighty. After him repaired the Levites, Rehum the son of Bani. Next unto him repaired Hashabiah, the ruler of the half part of Keilah in his part.
the ruler of Mizpah another piece over against the going up to the armory at the turning of the wall. After he broke the son of Sabai, earnestly repaired the other piece, from the turning of the wall to the door of the house of Eliashib, the high priest. After him repaired Meremoth the son of Elijah the son of Cus another piece from the door of the house of Eliashib, even to the end of the house of Eliashib. And after him repaired the priests, the men of Lehi. After him repaired Benjamin and Hashub over against their house. After him repaired Azariah the son of Maaseiah the son of Ananiah by his house. After him repaired Binnui, the son of Henadad, another priest, from the house of Azariah, unto the turning of the wall, even unto the corner. Hanan the son of Usai over against the turning of the wall, and the tower which lieth out the king's high house, that was by the court of the prison. After him Pedaiah the son of Pharaoh. Moreover, the definitions of the Gomel, and the place over against the lower gate toward the east, and the tower that lieth out. After them the Tekoites repaired another piece over against the great tower that lieth out, even unto the wall of Ophel. From above the horse gate repaired the priests, everyone over against his house. After them repaired Sadok the son of Immer over against his house. After him repaired also Shemaiah the son of Shechaniah, the keeper of the east gate. After him repaired Hananiah, the son of Shemaiah, and Hanun the son of Zadok, another piece. After him repaired Meshullam, the son of Berechiah, over against his chamber. After him repaired Malchiah the goldsmith's son unto the place of the Nethinim, and of the merchant over against the gate Mifkat, unto the going up of the corner. And between the going up of the corner and the sheep gate repaired the goldsmiths and the merchants. Kaya kaputa, kung tumulog, di ang mata. Labing Father Lord, salamat sa iyong pagkamatiwala ng Ginoo. Salamat sa amo ang na-enjoy karon na oras, bisan sa kusog Ginoo nga kalagsik sa mulawas sa pagsimba kanimo Ginoo. Sa imuhang tumong katuyuan Ginoo nga maisa imong ngalan o mag-istorya sa matag sa karon. Akong giila Ginoo nga ikaw mo resource sa kaalam. Ikaw faithful na maghatag o kanabot sa matag sa Ginoo. Akong gilang ang trabaho nimo sa Holy Spirit Ginoo ang pagpasabot, pagpadayag sa kapaturan sa matag sa sumala sa imong gihalaw Ginoo nga ako magdala sa mensahe ko Ginoo nga nainot sa Holy Spirit. Bisan pa man sa among pastor karon Ginoo nga tuwa sa karong pagayan ikaw mag-bless kaniya sa pinaka-maximum na paggamit ng Ginoo. May sa blessing dito sa mga Kristohanon o dugang hatag na hibalong pagkondikta sa pagkarayon di mas magpangalagad. Bisa pa man sa among karon-karon na sudyan Ginoo, among gilang nga sumala gyud sa imong katuyuan nga ikaw mag-isa sa imong ngalan Ginoo, sa sayloon tanan namong kapasyasan sa gayahon ug among gitugyan Ginoo tanang kahimtang kabati sa among tawhanon nga pagbintag Ginoo nga mahimong babag sa pagpanalangin nila sa mensahe. Ikaw mag-sanctify namo pinagi sa dugo ni Ginoo Kristo. Ikaw Ginoo magatabon sa among tanang pagkadili mataro Ginoo, tanang pagkasap sa yawa sa among pagkalimahog nga mo'y mahimong rason nga dili magmadaugod. Tugod Ginoo nga ngalan na isang tugad sa pagkaday in Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, background lang sa atong ibasa no. Gituyo din ako nga pahulog sa basa ang whole chapter kay aron makita niyo din ha ang mga ngalan sa mga Kristohanon nga nagpagamit sa Ginoo aron ma-realize ning usa sa historical nga kaya tawag murag imposible nga unta mahitabo sa nasod sa Israel, pero gigamit sa Ginoo ang leadership ni Nehemiah aron ang imposible nga buntag mahitabo yun sa ilang panahon. Ang background ini is after ni siya sa captivity sa
nasod sa Israel. Doon na sila independent, itagaan sila sa, nakaktive man sila sa King Babylon. King Babylon, King Nebuchadnezzar, nasakop ang ilang nasod. Then from that time, nahimong ruins ang ilang syudad. Ang templo na wala ng himaya sa Diyos, ang wall na naguba, nung ipagdulog sa kontra. Grabe gid ka distracted ang ilang syudad. Nangyari nga time, si Nehemiah, usa siya ka-prophet, itagaan siya o katungod ni King Artaxerxes, usa siya ka-successor sa Medo-Persian Empire, nga mao'y nagsakop na sa Israel atong time. So gitagaan siya katungod imo siyang governor sa nasod sa Jerusalem. O gitagaan siya pabor nga i-rebuild nila ang wall after na nga na-rebuild ang temple. So ang temple, na-rebuild niya siya, pinaagi sa leadership ni Ezra. At the same time, after ang wall na po, nga kinahanglan magyud i-rebuild nila ang wall. Dahil yung pagkinta, ano kinahanglan magyud nga ilang i-rebuild ang wall sa syudad? Kaming wall nila, mo ni sa boundary sa syudad sa Jerusalem. Kinahanglan yun nila i-rebuild. Gano'n man. Sa ilang panahon, that is symbol of protection. Kay sulong-sulong na sa sinakupay, guba. So that is declaration of a military defense. Ilang power ba? No? Nga strong sila nga nasod, o strong sila nga syudad, o bisan pa, alin pa na una, uprising ang Greek o ang Juan, kaning Romans, nga able sila mo sakop sa mga nasod po nga under sa Medo-Persia. So, importante kayo kung ang kawawan, grabe ang kawawan sa nasod sa Israel, sa diyang naruin sa ilang syudad sa Jerusalem, which is the center of worship sa ilang Diyos. No? Naguba ang temple, naruin ang wall, karon naay usa ka tawo nga ano yung sa Ginoo nga mag-lead para ma-rebuild ng wall mo na si Nehemiah. O diya, nabasa nato nga naay mga ngalan ni-mention si Nehemiah. Sa kadaghan nila, pipila naman ni, daghan na hapon, pero sa population sa Israel, nasulat nila mga pangalan. Naay ligasiya ang ilang pangalan. O kag tinguha nato ani nga mensahe, nga mahakita nga tagaan nato pagtagad ang pili sa atong pangalan nga naay mabilin nga ligasiya sa sumusunod nga mga generation. No? Kung hisgutan ang imong pangalan sa imong mga anak, sa imong mga apo, unsa kay hisgot na itong bahin nimo? Unsay ligasiya nga magubad niya sa imong pangalan? Si Nehemiah nagahit sa usa ka chapter, mention niya kanang nag-contribute sa pag-rebuild sa wall. No? Na pag imong kuanon, kani mga tawhana ila kay human. Kay kung tanaw sa verse 1, tanawa sa verse 1 ha. Hindi ni asa sila nasugod. Then Elias the high priest rose up. Okay, ang mga high priest no katong naagi sa temple mo nag-set ng example. Sila ginaguna, no? With his brethren the priests and they built the sheep gate. Pag-abot sa verse 32, and between the going up of the corner of the sheep gate, nagsugod sila sa sheep gate, nahuman sila sa sheep gate, meaning human sa nila ang boundaries. Human din nila. Nagsugod sila sa sheep gate, nahuman sila sa sheep gate. Ganit man yung pagkakuha ni Nehemiah, no? Ganit siya. Kung ingon ana ba nga, naay pananawon ang Diyos para aning church, umano na to. Sugod pagsugod, wala na pasangkin sa Diyos. Kinahanglan, gamito na to ang atong kinabuhi, nga naay part ka ba sa pag-fulfill ang vision sa Ginoo nga gihatag aning church. Karon naay tulo ka klase nga mga Kristohano na makita ni. Ato ni silang ako rin i-categorize niya. Ato ni siyang i-categorize. Then it is also way of assessing ourselves. Kung asa mo kani na bilog. Asa mo kani, no? Sige, okay sa next sound. Okay. Kani nga pangutan, importante kini, no? What legacy will you leave? Kung sa man nga legacy ako yung sa imong pangalan. Kung mag-isgot ang tao sa imong pangalan, mangyamit ba? Or mag-isgot ang tao sa imong pangalan, na asyeng kakuhaan nga dindot nga ehemplo, no? Kay
kaning ngalan, importante kaning ngalan. Kaning kuan, kaning isang ngalan ng sa eskwelahan, mga apply kay trabaho, dito na sa ubang mga employer, abang kaning graduate. No? Naagi na ikuha ng pangalan. Naagi na siya nagubad na nagaligasya. Dili pwede nga, dili nato na siya kanang tagaan gibo nato ng pangalan. Samot na pangalan nimo. Mao na siya kumbaga kinauyukan sa imong pagkaikaw. No? Asikuan. O lagi. O. Imuhang ka lang, kung imong pangalan, nagkuyog na. Ang imong pagkatawag, yung pangalan, nagkuyog na. O. Okay, yung sa magkaligasiya, are you one of the una na ay mabasa na ito niya mga despisers of Christ? If you are despising the Word of God, you are not despising the pastor. You are not despising the church, but you are despising Jesus Christ. Huwag na siya klarong istorya. Kung di rin galing ka magtagat, i-despise rin galing mo ang buluhaton, no? Wala rin mo i-despise si pastor, wala rin mo i-despise ang church as a whole. Ang imong despise si Ginoong Jesucristo. Na ay mga na-mention din na na wag yung tagat, no? Mga despisers. Okay, ito pasahod. Okay, naasa Nehemiah chapter 3 verse 5. Kinsa man ni sila? And next unto them that think towards repair, ako gi-highlight, but their nobles put not their necks to the word of the Lord of their Lord. Iklaro nino to the word of their Lord. Dili kay Nehemiah, dili sa nasod sa Israel, kundi the word of their Lord. Kaya katong lang pag-rebuild sa word, hindi man taon to. Sir, hindi man to trabaho ni Nehemiah, hindi man to para kay Nehemiah. No? Dili po to para sa mga katawhan lang dito, kundi sa ilahang Diyos. Ang tawagan to na ang distraction nila nakuha, no? Bisan kini nga to ang vision nga nasa to pastor, hindi man para kay pastor. No? Dili ko na actually kita may paano ginana, actually kita may una na beneficiary sa na kung imong analyze lang. Pero na i-mention niya nga nobles, wala sila nagtagad sa buluhaton sa Dios. Usama ka sa despiser sa buluhaton ni Kristo. Kasi nagpanubols-nobles ka. No? Kanang nobles, ilisa lang ito ng NLT, nobles na na. Hugaw na siya sa simbahan. No? Karon, kaning mga nobles, mga kwartahan eh. No, kung yung tanawan ba, muli kitong nag-nobles. Sa ilang itong kaning classification sa mga bad, nasa kitong nobles. Mga kwartahan eh. Bisa na lang magaling pagdala o kwarta. Wala din sila. Dapat tikik-tikik kita sa bilo ba? Mura na ba lang? Kasi hindi ko na nag-Kristohanon, murag nobles. No? Bisa ko na kay kwarta ka, nobles sa lugar. Hindi ko yung butagan. Oh. Kasi pag mas first turn on tali nila, kasi sila, ikot yung tali, natin sila mga servants. Pwede niya nga, sige. Kanila naman mga servants kung ipakabang niya pag-rebuild sa mall. Wala din gani. Naani sila yung saktong kapasidad, naani sila yung saktong abilidad, naani sila yung resources daghan nga makatabang unta sila sa pag-rebuild sa mall. Pero napatikik-tikik sa liog. Ang Kristohanon, din ta dapat iuna na. Kasi matinuntan ka, paralyze ka sa Ginoo. Sige na. Dito na rin, magkikik ka na. No? Na, kung sa ba yung klase yung mga tawhana, gamay lang nga background na gawas na gamay sa chapter 6, Nehemiah chapter 6, 17 to 19. Moreover, in those days, the nobles of Judah sent many letters unto Tobiah. Nagsulat ni Tobiah. Kabalo magkinsa na si Tobiah? No? And the letters of Tobiah came unto them. 18. For there were many of Judah sworn unto him, because he was the son-in-law of Zechariah, the son of Ara. Natin siya, kaning naminyuhan po nga. Kani si Tobiah, bali siya, dili siya Israelite. Kontra ni nila. Musamin sa grabe kaayo nga nag-BI sa mga view. Ganun da, tukod-tukod ng mga nang wall. So, rebuildi mo sa hari.
Nagatuo man sila nga ang Jerusalem, nanikamot sila bawi sa ilahang image sa ilang syudad. At the same time, rebuilding sila sa hari. No, natin pagtugot. Ang ila lang ato nga bahalag, kaya bitang dili sila totally independent, pero independent sila when it comes to religious practices. Muro ito ilang apostol nga, mabalik ito ilahang naay kagawasan sa ilahang pag-practice sa ilang religion. Muro na ilang kalipay. Kaya napugnan na sila sa panahon sa Babylon. Kasi bawal mag-ilang estatwa. Kaya sila nalipay sila, nagitubutan sila, nagitagaan sila ng demokrasi ba sa ilang pagpili, sa ilang pag-practice, sa ilang faith. Nalipay sila ani, pero wala sila nilipili sa hari ani. No? Itagaan sila. So, higayon. Karon, tanawa sa 19. And also they reported his good deeds before me and uttered my words to him. And Tobiah sent letters to put me in fear. Kung hindi ka kapangatok-antok ni Nehemiah, ikaw diya, rebelde ka sa Haris, sa Medo Persia, ganun hindi mo nag-rebelde yung kong diya. Mo ni number 1 kontrabida. Karon, kung atong kuhaan prinsipyo, kaya tawong mga Kristohanon nga i-despise na nila ang buluhaton, maunay number 1 nga rason nga naay mga unbeliever nga mo-despise po sa inyong pagtuo. Sa atong pagtuo. Maapektahan po din mga nagtinalong anak. Liman ka, si Nehemiah, naapektahan siya tunod aning mga nobles nga nagkatutato ditong sulat. Wala pa may text ko na itong panahon na sulat pala sila. No? Pinpal man dahil sila ni kaning mga nobles o ni Tobiah. Kaning Tobiah, number 1 ni nila ng kontra itong panahon na. Kaya bitang mga mag-despise sa buluhaton sa church. So saan mo na ni mag-hatudaton o mga negatibo dito sa gawas? Natira pa na makatabang. Mo na rason nga, despise na sa mga unbeliever. No? Mo na rason nga, naano yung mag-aakan sila diha. Ayaw yung tao ni Nana nga na nahimutang nobles ani sa ato ang pagpangalagan. Wala juga nangalagan na na. Kung mahimutang nobles. No? I-despise ni mo. Kaya ko na ng wala ni pastor nga kanang tarong nga panganina. Kung ikaw, i-despise na ni mo. Ang kanang nga ni kamot, ikaw nagkikay ko. Di ba pauban mo ito si Kuwan? Okay na magiging mag-shirt, ikaw nagiging. Ikaw may kuwan siguro, nagkang extreme na tayo ka. Mag-despise! Tungkol sa mong pag-despise, mag-despise po ang mga nagtinarong. Kasi ikaw may extreme na tayo ka. Ano po siguro kayo? AJ tayo ka. Hindi ba tinoon? No? So kanyang mga i-despise lang niya ang mga prinsipyo, ang mga pagtudlo sa pastor, i-despise lang niya ang mga ipagtudlo sa simbahan. Ikaw may dakong rason nga i-despise to ng mga nagtinarong sa mga unbeliever. Tanawa na, maninit tabo. Ano mga nobles? Kapanobles ka. Tanaw. Kapag gano'n, sa balat, kaya sa balat, kauban na ni Tobiah. Mga mga kontra nila at panahon na. After na si Kuan. Wala niya, inutan niya. When Sanballat and Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite heard of it, it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. Nagbuhol siya kanay nagtagad sa nasod sa syudad sa Jerusalem. Sa nasod sa Israel. Nagbuhol siya nga naay Nehemiah, naay Isra. Maunang kasamok-samok siya. Sinusong ito ano doon, sip ko din sa amin, sa Medo Persia. No? Namin yung mga tao yung na karon, palayan ko yung tao, sa gimsan yung mga tawana. But when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, and Geshem, the Arabian heard it, they laughed us to scorn. Ilang iyagaan, no? And despised us. Karon, kung ikaw Kristohanon, i-despise ni mga buluhaton sa church, i-despise ni mo sa mga kaliyutan sa church. Samot ang i-despise ng mga believers sa gawas. Samot na magyaga-yaga. Huwag kaya rin itagad na yung sikuan niya. Diba, may-improve na niya. Wala kanina. Mag-kick-an ng mga aniversaryo. Mission countries, kinitagang kaon. Namura, nagyapon tag Katoliko, anong kalakihan. No? Ayaw, ikaw na. Sige lang, kasi tawag ipanima, pagpugod. Dalawa. Kahit yung mga tao yung nana,
Nga wala nagtrabaho, di ba na lalim hinoon nga, one day nagtrabaho ka sa aming buhaton na ako nagkalingam sig panghadlok, sig panaway, sig istorya maot, sig istorya negatibo. Tungod na sa mga nobles. Tungod na sa mga tao may tagad sa buhaton. Oh, sige. Ako ito mission conference, naghatag ng commitment. Hindi nila dito mo hatag ng commitment ni mo. Nagpaka-nobles ka. Muna yung mga Kristuhano nga nagpaka-nobles. Na di na ba tinuod nobles? Pero kapag tayo kuwanta, no? Di na ba unta? Nobles. Doon din na bagay sa ngalan ni nobles, no? Di na dyan tanig meaning ni nobles. Ang untang, by name, nobles, pero wakil pagka-nobles. No? Oh. Dayon, napaginaw. Maon yung mga tawanan nga kusog magtiglali sa pastor. Oh? Ingon si Nehemiah, then I contended with the nobles of Judah and said unto them, what evil thing is this that you do? And profane the Sabbath day. Na ulti ko galing panibaw, hindi na tagad-tagad. Oh. Karang, i-despise ni mo ang pagwali. Baliwalaw na mo, at gawas, asa ka dyan, hindi mo taga-agbili ba? Amen. Nobles mo ka na. No? May nakakay, ilalim yung kabisihan. Oh, bisang pag naaka sa church, kung dili mo pagtaga ng pagwali, despise ni mo, nobles ka. Dito ko makalimot. Meron akong invite na itong mama din, itagin ko. Kasimba siya. Uwi sa kong papa. Oh, dito yun. Sa kayo ba rin, no? Dito kayo. Wala problema sa wali. Dito kayo. Bless kayo siya. Pero naasig istorya. Nagpangalog ko. Sa natong, nakakita yung uban dito doon. Nag-motor at discover. Kasi yung mga nobles yun. At do you think nindot ang testimonyo? Do you think nalipay ginawa na? Wala rin na gumagwag. Wala ko kayo nagkinsa po ito. Ano siya nagkinsan? Ato niya malingon nga at least ito ang tao. Pero at least na ito ang testimonyo sa Ginoo. Dili biya, at-stake ka na ikaw. Ngalan sa Ginoo. Ano, nagino, kabadong ko siya ngayong testimony ng isa, paano pag magpabandong ka. Pero, ang ikas-ikas yung pangalan ba? Nangigoto. Ang istorya ko na, pati ko ano to, wati ko katubag. Hindi ko to. Pero maot siya ang testimonyo. I-despise ni mo ang kuwan na. Muna siya. Magaling, kadua na, wala na. Katulo, wala na. Katuloy ko gano'n, anay na dito nung magkitaan, may ginatuloy ka, deny. Kani mga Kristuhano nga lapan, ng panamot ko sa'yo, magkita, gay sa'yo. Samot na lang, wala yun na-expose sa pulong si Ginoo. Bisita lang, mo kini number 1 ng observe ka. Nag-fruit out na mo na para ma-aware ka. Gano'n ba nga yung despite, bisag sa pagwali lang, i-despite sa pagwali. Mga nobles mo nga may angay. Sinuod pa. Kamu may rason nga nag-despise ang ato ang pagtuo sa mga wakailang Diyos. Kamu may nundan. Huwag tayo ay pasagitan. Kamu mangyod. Dayon. Ito pa. Maulis lang mga despisers of Christ. Una, people don't give value to their names. Naabay isa-isa dito ng i-mention nilang pangalan. Nawala. Wala. I-generalize ng Nehemiah, noble. Ano man, di na nagkinahanglan i-mention nilang ngalan. Why close nila mga pangalan? Bakit ikaw, maabot sa panahon nga, ang mga tao nila ganang mislit kong ngalan, why close kong ngalan? Wala yung kapiling nga nindot nga diga siya. Kristohano to ka, pero Christian by name, pero imong pangalan, nobles. Amen. Kanang nobles. Pero magkibigyan na nobles, magkita-ilisan lang, diba? Ang mga tao, hindi na, si Nehemiah, una-una niya, di na ako i-mention ng mga ngalan, isa-isa. Why punos ng mga pangalan ng mga tawana? Generalize nila yung nobles. Di na nagkahanglan ng pangalan. Why punos? Kasi maabot pa sa atong panahon ng kita. Ato mga apo, ato mga anak, mga anak, mga apo, tapos lola, ato yung
not every. Ayaw to. Oh. Tingnan nyo. Nobles man, despisers man. No, usa sa mga despisers sa buluhaton. Another na nila. They give reasons why unbelievers also despise our faith in God. Nakita na ito ganina sa mga verso 3. Klaro tayo. Sila may rason nga nang dili mo ito mga unbeliever. Sila may rason nga mapandol kung galing ng Kristohanon kaysa mo na unbeliever. Mapandol kung galing ng mga Kristohanon ay napag-expect bisan pagka ng unbeliever sa mo na mapandol. Oh. Mo na siya kamang-ural kung nakita mo na ito. Magkasa na ganun ito na. Oh, klaro tayo. Another. They neglect church services and the Word of God. Ibaliwala nila. Ang mga kalihukan sa church, ibaliwala na nila. Nakita mo ninyo. They profane the Sabbath day. Oh. Profane, ihugawan. Oh. Naatuod, bro, sila may naghugaw ba sa kasulim, sa kanindot, sa atuang kuan. Imbes panalangin na unta, sila may naghugaw-hugaw. Kani mga nobles. Oh. Nobles ha? Kung nobles ka, yung kasuko. Hindi na sa Ginoo. Kung na siya. Apa yun? They will be remembered and talked but in a negative sense. Diskutan man tuod ka pero negatibo ang diskutin mo ha. Diskutan man tuod yung pangalan, may humduman man tuod ka pero mga maot kung may humduman. Naman, despised. Wala kay tagal. Ikaw kay hinungdan nga naghatag og maot nga testimonyo, ikaw kay gigamit sa yawa. No? Muna hinarot ang walay nobles aning grupuha. No? Tahon. Tinutun ako niya itong pagkakriswanan kay dili ni binuwa nga pagtuo. Dili ni kawa nga pagtuo. No? Tinutun ako ni. Yung ubang taon, bakit hindi tagad? No? Oh, hapit naman yun atong mission conference. Ato ang tuwan. No? Kasi, makita na kagtikaon. Yung dapat mo kabrat. Jesus Christ, galing, hinggan niya itong mga nagsunod-sunod, di ba? Human siya nagpagkaon, 5,000 katao. Nauban niyo rin, nagsunod-sunod, kaya para lang magkakaon. Hindi na rin Jesus Christ. Nasaro rin yung Bible. Oh. Naman kayo, ingon anak, puluban. No? Dayon, sunod. Oh. Are you one of the despisers of Christ? Tinguha nga dili ka noble. No? Dili ka usa sa mga despisers sa buluhaton ni Kristo. Naapoy gitawag nato ni kanuha nga klase sa mga base sa mga pangalan no kaning mga doers of Christ. Mao ni sila ang gikinahanglan sa church. Mao ni sila ang gikinahanglan sa buluhaton sa Dios. Mga doers of Christ, no? That they are willing to do their part. No, kinsa man sila? Sige, tumpanon. Patara, may mga keywords dire nga akong gi-emphasize aron makuhaan nato prinsipyo, no? Sa Nehemiah chapter 3 verse 10, ingon diha, and next unto them prepared Jedaiah, the son of Harumaph, even over against his house. Kana nga keyword, ibalik-balik na siya. Over against his house. And next unto him prepared Hattus, the son of Hashabneah. Tanawa, another verse, naana siya, na-mention na. And after prepared Benjamin the Hashum over against their house. Then sa last phrase, Masaiah, the son of Ananiah, by his house. No? Apa yan? From above the horse gate, prepared the priest, everyone over against his house. Okay. Apa yan? After they prepared Zadok, the son of Immer, son of over against his house, after prepared also si Maria. Kung sa mga na ang ilang gimo, ingon ani, katong akban silang balay, katong nga part dito nga angay i-rebuild gawon, mo may nag-area of concern within the reach ba? Nga mo ay pinaka-practical nga dali nilang area of responsibility nila. Katong ilang balay. So kung yung mga analyson ba, mga na itong prinsipyo, diha ka mo dwell kung asa ka kaning hiyang. Kung nakakay diha ka focus. Kung diha ka maayo, diha ka focus, diha ka focus ng pagpangalagan. Another principle na nga nung ginato to.
Dili ito siya personal interest. Yan man. Kaya lang mga balay, pag naangay wal diha, kaysa may una mag-protection na na kung na sulong ng kontra. Di ba ilang panimalay? Oo. Ingano niyo ang prinsipyo. Kung ikaw, magdagat ka sa bunuatan sa Diyos, magpakabana ka, ikaw may nagbunuan benefited. Uy, ikaw ang tao may proteksyon na sa imong pamilya. Proteksyon na sa imong pagpanalangin sa Diyos nimo. Pero ano na paghatag, kaya kami nagpanalingan kung manghatag, at hatag, kung magtuman sila sa ilahang pag-alaga diyan sa paghatag, ang natural kaya kapanalingan na siguro kami naghatag. O kanang pagpangalaga, kumuha ng kuhan, ikaw may natural benefited na. Magkinarong ka, dito mo na muna mapanalangin ng Ginoo. Ikaw lang na nagtinarong. Hindi mo na bang tao, ako bang tao, maliban na maglantaw ni mo, labi na mga mahal sa kinabuhi. Pero ikaw number one benefited, anak kung pili ka sa Diyos. Amen. Ikaw, marami ka na yung mga estudyante. Kinsa may kinansa kung mutukan mo sa kanyang pastor na ayaw mo paguyab-uyab. O, tinugan na yung pag-ispila. Si pastor ba? O. Kinsa man, yung ginikanan maliban na pagtamo mo in the first place, una nga benefited, anak. Mao na ang prinsipyo. Nitabang sila sa pag-defend sa wall. Number one nga benefited, ilang panimalay. Kahit akong nga part, mo man ito yung pinaka-practical, pinaka-rule nila ba? Ulipot pa sila sa laing. Ako ganing boundary sa syudad sa Jerusalem. So pinaka-practical nila, katong within the reach. So kung accessible na tayo nila, so katong advance sila balay ilang itrabaho. Number one, benefited ilang pamilya, sila may maproteksyonan. Ikasot na yung musulong, nakaungan ang tungkol nito, di sila, benefited sila. Umura na sa pagpangalagad. Oh, number one nga panalanginan sa Diyos kung magtarong ka, ikaw man. Ikaw, akin pa yung pamilya, panimalay. O mga prinsipyo na, ilang panimalay may maproteksyonan man. Wala kong kasabot ng mga Kristohano na naman. Gato sila, kung magsige silang hatag, magsige silang servisyo sa simbahan, ang benefited, dahil tao, pili tao, uy, tamo. Tamo man. Kita man ay panalanginan sa Ginoo. Kung magmusunod mo sa iyang kapabuton, dahil tao ba rin, ang tamo man. Ayaw talaga, ayaw tanong negatibo ninyo nga, taon. Wala, uy, para na taon din mo. Muna na siya, para na, di balik-balik niya na siya. Oh, in his part, na ay parte. Kaya usa, mo bitaw nang kabalo mo pila ka days na human ang mon 52 days. Kada ko ang syudad sa Jerusalem 52 days. Makita mo contractor dili nga makahuman ang 52 days. Daghan kay musuki anak. Ano daghan kay sila nagtabang. Kada 52 days, that is 7 weeks and 3 days. Kanya wall, tibuok syudad. Wall. Kato magaling itungkol nga building sa CTI nga senior high school. Kita mo nga bisugtan, barang March mo ito. July ginawan, na building na sa punta ng wall, nagpalibot sa syudad. Pas-pas kayo, kaya nga naman, kada isa na yung nga parte. Kada usa na ay parte niya ha. Mabitaw ng kanang pamaagi ni Pastor nga, oh, mo na ito gastuson sa mission conference, bila man limuhan eh, paling parte yan eh. That is biblical. Para naagay kadaugan sa ato ang buluhaton diri sa church. Para naay kwadyon. That is biblical. Naakay part mo dapat bitaw nang dili maulo ang pastor ninyo nga ikaw wala ka nimo commitment. You should have your part. That is biblical. Kung gusto ta nga successful ang ato ang kwan diri sa church. Hindi lang po ni kwan para sa pastor. Number one, benefited ikaw may panalanginan sa Ginoo. I-challenge lang yung pagtuo. Mo na. Oh, another principle niya, mga keywords. And next to him prepared, is there the son of Joshua, the ruler of Mizpah, another feast. Feast by feast. Oh. Ibalik-balik ko na siya. Another feast. Naana siya sa verse 21, verse 24, verse 27, and verse 30. Another feast. Karang pamaagi na ito nga naadyo ka imuhang committee, mao na siya prinsipyo na. Sa ato ang conference nga naagi committee nga ikaw naadyo ka imuhang, aside sa imuhang support financial, napunti sa imuhang kanang manual, yung physical imong kuan ba,
Nga diri ka nga kumitiha, kung tinabagin ali, another piece. Oh. That is ano, muna siya pinaka maunay pagplano nga nung naay mga nindot nga butang na mahitabo para sa Dios. Kaning nahuman ning nalibet na ning wall, ay grabe ang pagdaig sa mga tao, grabe ang mga tao nag-despise, naulawan ko sila. Naay verse din na nga kaning nauwaman silang tubaya o silang sanbalat, naulawan silang kay grabe nahuman. Grabe posible mo kung nila mahuman ang wall. Pero nahuman, wala na kabot og 2 ka bulan. Kay 60 days man ang sa 2 ka bulan. 60 days sa 2 ka bulan. 52 days man. Less than 2 months. Nahuman ang wall. Oh. So ayaw yung nag-indicative nga, yung pastor ka, papilon, hindi na hugas plato, papilon, hindi na naadyo na ibang post diyan ang committee, that is your peace. Another peace. Oh. Muna magituyo, no? Wala naman tuyo, ha? Oo, mag-iikuan yun. Matulong mag-input sa atong kami nga, kuan. Wala naman tuyo, ha? Another keywords din na, kanang the ruler. Oh, dalawa, ha? And next unto them, Rephaiah, the son of Hur, the ruler of the half part of Jerusalem. Kani mga tawanan na ato ni mga posisyon ni uban, uy. Ayaw ta pag-atik-atik ako labot diyan kay banto. Banto, kunsihan ko tradisyonal, labot diyan yung mga komite niya. Ayaw ta pag-ingana. Tanawa ni mga kuano, ruler, mga kuano sila, mga kahit posisyon sa ilang syudad. Saan sila mga, tingnan mga kuano tao. Pero nga naman, they give their part, ihatag sila sa ilang share para sa pag-rebuild sa wall. No? Silingon nga, para lang na sa mga para ilahalan na niya, ayaw daw pag-atik-atik. Kaya kinsa ka nga, naaba na nagpinta sa ginang mga diploma. Ako, di ba palabot na, ilahalan na nila. Wag palabot na ng mga lupas-lupas aris bangko. Dili, ay. Ako naman nag-ingon nga, kung naadyo kayo mong part pa, you should have your part. Ayaw pati ko nga ilaharan na. Ayaw. Kaya ako, kuwan ako. Nabig ko diploma. Ayaw pag yung na. Hindi ka niya yung na. Bakit ito, touch ko sa board exam. Ito, kumlaw din ako. Hindi na magpinta na kung mangalagad ka sa Ginoo. When it comes to the things of God, wala na pinta itawon. Wala na, uy. Hindi na mo ipagitaon sa Ginoo. Wala na nilabot. Ayan. Naman. Ibalik-balik ka sa verse 12, sa 14, 15, 16, 17, 18. Pero yung mga tawanan, no? When it comes to the work of God, hindi sila yung nga, wala, hindi ko na siya kinahanglan doon. Na mag-unaw na, sige sa tao, kung saan ka, wala na siya yung una-una. O, hindi ka pwede mo yung nga, para na sa mga Bible student. Hindi ka pwede mo yung nga, para na nila. Hindi mo yung oh, kasi mga tawana, naghatag pa silang financially, naghatag din nila, nagtipon din silang oras sa ilang usok. Oh, muna siya. Mga doers of Christ, mauni ikinahanglan sa church. Ayaw pagpaka-nobles. Kaya wakit kayo angay, magpaka-nobles ka. Oh, natin. Tanawa na ilang ipangimo. Di ba nalalim? Mga ruler, pero nagmason, nagkuhan itong mga haloblocks, haloblocks sa ilaha, kung ano na ilaha ka lang, tawag ka na ilaha rin. Mga bricks, trabaho sa kaliburet, gigimo nila, tanawa ng mga tawanan. Dali pagkitalim kayo, when nagkuhan sila, nagtrabaho, nagdalang nila nag-armas. Kung nag-ingon Bible, kaya naman mga kontra nga nagsipangatlok nila, gasigikuan nila, nabasig pangkuanan sila pangilangtan. Ito na nag-armas, huling trabaho. Masahan na gano'n yung Bible. Kuya, may mga tawanan. Ang mga doers, biling na siya mo, mugahin siya kusog, biling lang pinansyal, siya po kusog. O, naging kinamilan sa church. Ren, ay magkabala ka, ay dili kayo na taas. So, unsa ba ligasiya yung mga ibili? Unsa ligasiya? Noble, doers, naapay katulong.
Okay, ako sa ting tagsa-tagsa, kung saan yung kinaiya nila. These are Christians who will respond positively to the leadership of the man of God. Maunay mga tawanan nga positibo respond may tungod sa unsay leadership leading sa pastor. Amen. Oh, nga muhimo willing lang muhimo silang part. Nga duwa lang tay daghang kuan nga asunan pa wala na. No? Mo ni sila mga klase ng mga Kristiyanon. Another is Christians who willingly do their part and fulfill their commitment. Katong willing mo human sila ng commitment. Mo ni mga Kristiyanon mga klase sa mga Kristiyanon. Another Christians who desire to use their talents, di ako sila convenient. Ilang asa silang kabalo ba? Their talents or gifts for the ministry without a separate interest. For the common goal. No? Taghimo itong mga tao ba nga? Hindi man sila pinaka-convenient nga within the reach lang, pinaka-practical, then advance lang pala. Pwede ka trabaho. Mo sa ting mga klaseng Kristiyano, may magpagtingko. Apel ko sa choir. Oh. Ako, man, kaning, di ko dito tingko. Di ko to, kuan. Nga kung to, kaya niya, bulon ko, ano lang to, kaning, tingnan paso. Dili ko rin na lang. Kaya gidawat na siya sa Ginoo, wala na kalainan sa katong nagtanaw sa Ginoo, imong kasing-kasing. Kasing-kasing kaya nagtanaw sa Ginoo. Ayaw pag-ingog ko, ano lang po, ayaw. Kaya tanaw sa Ginoo kasing-kasing. As long as you are willing, kung asa ka, hiyang ba? Oo nga rin. Kung asa ang pinakakuan sila, kung na siya ika-duha, ika-tulo. Ika-tulo. What legacy will you leave? Are you one of the despisers of Christ? Katong mga nobles, na usahay mo hinungdan, na ay mag-despise po ng mga unbeliever? No? Or you are one of the doers of Christ? Kani mga doers of Christ, o na gikinahanglan sa church. Kung gikinahanglan ni sila sa church, mas gikinahanglan ni ikatulo. Mao ni tinguhaon na tunatagusan na naa ka mabilongan ni ikatulo. Isa ni ikatulo. They are the devoted of Christ. Amen. Naay mga names din ha nga gi-mention dito balik ni Nehemiah. For what purpose? For what purpose? Na mga names diya, kung inyong nakita, na tingnan mo, ipabalik. Tantanaw na. Okay. Nehemiah chapter 3 verses 3 to 4. Tanawa. But the fish gate, dili na siya gate nga gipurmang isda ha. Kasi wild na kayo imagination. Ito ka ng fish gate na ba? Tingnan lang kaning. Gate nga gipurmang isda. Ito ka ng isda. Basi parilis ba na? Or kuwan pa na tilapia. Dili na ha. Gitawag ng fish gate. Kaya daan din na ang center sa fish market. Diyan din lang sila taga mamaligyan mga isda. Mga fishers gikan sa Tyre, sa Sea of Galilee. Diyan nila isunod. Maray center of market nila sa isda. Maray tawag sa fish gate. Kasi nauna na mo, kuyawa din, grabe itong mga art ng mga tawanan, no? Kaya ilang gate, ikurumang ilang isda. Dili na siya, mga, basi pag gate pa na, so basi murag bulat, ipikas. Dili ko na wonder na yung imagination. Dili na siya mao. Diha ang center of fish market. Diha. Okay. Tanawa, fish gate na no? The sons of Hasina built, who also laid the beams thereof, and set up the doors thereof, and the lamps thereof, and the bars thereof. Tanawa, na ay gi-highlight na mga pangalan. And next unto them repaired Meremoth, the son of Urijah, the son of Cush. Take note of Meremoth, the son of Urijah, the son of Cush. Nga yung dimension mo balik ni Nehemiah. Sa laing verse, sa verse 21, dimension na silang balik. After him repaired Meremoth, the son of Urijah, the son of Cush, another piece. Mauni mga Kristuano nga walay limit sa pagpangalagan. Nauman na sila ini, napaman sila nakita, kinahanglan tabang, itabang na po sila. Mauni, mas ikinahanglan ni sa church. Kung ang church, nagkinahanglan of doers of Christ, mas ikinahanglan ni mga devoted of Christ. Mauni mga tawanan, walay boundary sa ilang pagpangalagan. Mauni mga tawanan nga, dili mo pili o kaning naatay kaning limit. Nga, dili na ko tama, humanaman ko. Humanaman ko sa mga commitment, okay na ko. Dili.
kani mga tawhana, they are willing to give their extra. Mauni siya, mauni dapat tinguhaon na to, kay mauni, di kinahanglan para sa healthy nga church. Oh. No? Oh, another piece. Okay mo, basic dimension lang nagbalik. Brad Rich. Oh, naay pagkita niyo nga mapa. Kana. Naay mga ngalan diha. With the corresponding names kung asa ang ilang trabaho. Oh, naay mabasahan niyo diha nga Merimot. O nang araw. Naapay din diri. Oh. Merimot. Lahi tao na layo pagkaayo. Imagine niyo kay tungod nakita sila sa paginahanglan nun. Naumano sila sa ilang share. Nakita nila dito, naapay kinalagtapag, itapag na sila dito. Sila yung sumpay dito. Oh, mga ni mga tinayas, mga devoted nga mga Kristohanon. Oh. Nakita ko, anak ko sa kong komite, wala na, okay na po. Nakita ka ganit, kundi po pa po ba, ay, tao rin. O manamit ako sa kong part, ay, ilangan ko ng komite, manamit sa mga, hindi yung komite, manamit, ayaw. Hindi ko na anak, kinanglan. Walay pintahay. Ito ano ulit yung taan, kasi duha ka part among di trabaho, ila, kag-isara, wala yung mga klase ng mga tao. Oh, another pagkadiya. Sa verse 4, and next unto them prepared Meshulam, the son of Berechiah. Meshulam, the son of Berechiah. Dimension na po nagbalik ni Nehemiah, 31. After prepared Hananiah, the son of Shelemiah, and Hanan, the sixth son of Zalaf, another piece. After him prepared Meshulam, the son of Berechiah, over against his chamber. Kung tawag kong galing over against his chamber, hindi na niya balay. Iyala ng boarding house. Kung sino ni mo, willing siya nga. Dito yung balay ang chamber lang niya. Oh. Katuban, ilamang balay. Ayaw, ilamang balay. Pero ka na, di niya balay. Iyala niya balay ba? Chamber lang niya. Oh, willing ka din siya mahimo dito. Oh, nalay sa. Tarawa, balik ako na muna yung mapa. Oh. Asa mong Meshulam, tara. Old gate, oh. No, fish gate mo na, oh. No, fish gate. Oh, patugin mo na po. Napag yun. Oh, tara. Taas. Meshulam. Wala yung limit. Paghuman, mga ni mga klase ng Kristohanon ba nga? Basta nahuman na silang commitment, nag-commit na paglain. Ako ba, nagkamula po lang. Kaming trabaho silang commitment, naamin kayo nga pinatagay commitment, nag-ibo na po commitment. Hindi siya ka mga Kristohanon. O dili po nga, sige lagi mo commitment, why plano nga mo, ibo, buang-buang nga nga tao. Dili na mao. No? Katubag, willing na mo sa commitment niya, dili lang diya sa tamang sa commitment, kung naa siya magkita ng kuwan, naanap po siya yung extra, yung kapasidad, uwi mo, diya po siya. Oo, hindi kinahanglan na to. No? Another, apa ni mga tawhano? Tekoites. And next unto them, the Tekoites repaired, but, ito, ay na lang nobles, di na lang importante ng nobles. The Tekoites repaired. Ano ba ito mga Tekoites? Mga mga descendant ni Era, nga usa sa mga soldier ni David. Mga descendants ni sila. Oh. Dayon, tarawa, another verse, dimension sila balik sa 27. After them, the Tekoites repaired another piece over against the great tower that lies out even unto the wall of Ophel. Balik lang ito itong Dara, Tekoites. Dili pa klaro? Oh, another, Tekoites. Wala yung limit sa pagpamalagad. Dili kayo, mana ko sa ako ang komite. Ino man ang komite, kamura diha. O mana ko sa akong commitment, inabuhay mo commitment. Wow, pag ito naman sa akong commitment, anak ko commitment. Dili mo na. Oh, naay long-term commitment, ako'y short-term commitment. Naay commitment ka, dugay di mo ma-fulfill. Ako'y commitment ka, dali na i-fulfill. O ayaw kahatlong. Kanto ka na. Basta, tinguhaan na tumana yung commitment. O na importante. Dili ang importante nga ang Diyos ba nga maglantaw siya kasi kinutanay ka mga lagad, may limit-limit. Oh, na siya. Oh, sa maning klase ng mga tao. Sige, ito tagsaon. Christians who are willing to give more than their commitment. Nga wala bitaw boundary. Una niya akong finish line, na. Dayon, patyo na lang mas Ginoo. Sa nga pa kay kapasidad, nga pa kay igong kusog, dili na lang ka mo extend.
Ayaw. O, ate na po, okay na po ate, mana ko. Period. Ayaw mo tayong period ang imuhang pagkakalagat. Isa pa, Christians who are giving their life fully to the ministry. Napagaling niya, wala lang po na-mention sa verse 1. Eliashib the priest with his brethren. Ni-appeal pagin sila nga, kung buto na ang ilahang trabaho dito sa temple. Dito na trabaho sa temple, tingkuan sila, offering, tingkuan dito sa mga practices nila dito sa temple. Puro ditapag lang dito. O, mga frontliners ko sila. Another, Christians who are happy to go beyond an extra mile. Nga malipayon sila nga mo extend beyond an extra mile. Nga dili na nila kwintahon. Mo ni mga Kristohanon. Another, Christians who are not putting a limitation when it comes to serving God. Walay barometro, walay finish line. As long as buhit pa ka, nakapakay ma-extend. As long as buhit pa ka. Muundang lang ka kung patio na mas Ginoo. Oh. Pero ba? Ano? Hindi dalim po noon yung mga lagad. Pero sa ganang simple na yung prayer vigil ba? Hindi ko ginadalim. Naon yung ba no? Practice yung kamatay. Kaya matulog yung practice yung kamatay. Practice ng kamatay. Macam na yung trabaho na bumatay ito. Sige naman ang katulog. Oh. Ayaw mo pagsiging practice yung kamatay ha. Nga bisag dili oras ting katulog, matulog mo. Bisag panahon ng gali, matulog mo. Nag-practice mo kamatay. Oh. Unsa man ang trabaho ng patay, di matulog. Oh. Bisag panahon ng tigpaminaw sa pulong sa Dios, panahon sa tigpaminaw sa wali, nag-practice yung kamatay. Kaya natulog. Oh. I hope na wala yung Kristohanon na nag-practice yung kamatay. No? Unsa man ay tawag na nag-practice na nagkamatay. Excited ra pud kayo eh. Na lagi panahon ana magsige na pagkatulog. Sa Bible gi-describe na death nga asleep. Sleep. Ano mo na prinsipyo ana? Oh. Ayaw una excited ra pud kayo ning uban. Panahon karon tigpaminaw sa pulong sa Dios, ayaw pag-practice og kamatay. Renta. So, kung ano ba? Sapa, Christians who are desiring a maximum stewardship. Pinaka-maximum na stewardship yung i-desire. Oh, di sila. Another, Christians who are not afraid to change direction and take risks if they are led by God. Oh, ni. Kung wala sila dire, wala na nakapokus dire. As long as they are led by God, kapag po dito. Oh. They are not afraid to change direction. As long as you are led by God, ayaw paghandlong kung change ng direction. Ayaw. No? It might be mauna ikot sa Ginoo nimo nga panalanginan ka. Another, Christians who are working to prosper in all aspects of Christianity for the glory of God. Mauna mga Kristohanon. I hope so nga kita mauna akong tinguhaon. Ayaw pagpakanobol nga despisers ka ni Kristo, kung doers ka good, but aim to be one of the devoted of Christ. So muna siya, kung iskutan na itong pangalan, kung sa may ligasiya, mag-uban na yung pangalan. No? Are you one of the despisers of Christ? No? Katong mga tobols? No. Or are you one of the doers of Christ, but aim to be one of the devoted of Christ? So, muna siya ba? Oh. Kung mag-discuss yung pangalan, unsa kay ikuan sa mga tao. No? So, aim to be one of the devoted of Christ. Lampot na? So, napusod ko lang po. Ginoo, salamat sa buhang pagkamaayo. Ginoo, salamat sa mensahe ng Panginoon. Ginoo, na ito lang magkugawali, ikaw ay maghatag panabot o magkonbikta sa matang isa, Ginoo, sa mensahe ng Sabtan, Ginoo, tugod nga may muriyan ang tulong sa matang kinabuhi.